Isang magandang araw po sa inyong lahat at nais kong magbigay sa inyo ng isang talumpati tungkol sa edukasyon, ang susi sa tagumpay at pundasyon ng pag-asa. Bilang isang mag-aaral na dumaan sa maraming hamon, nararanasan ko mismo kung gaano kahalaga ang edukasyon sa paghubog ng ating kinabukasan. Ngunit ang landas patungo rito ay hindi laging madali. Sa murang edad, natutunan kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Simula nang ako ay tumuntong sa ika-10 baitang, ay nagtitinda na ako ng Graham balls at iba-ibang paninda upang makatulong sa mga gastusin sa paaralan. Sa bawat araw na lumilipas, kinakailangan kong magpakatatag habang pinagsisikapan kong maabot ang aking mga pangarap. May mga pagkakataon na ako ay napapagod at naiisip ko ang mga estudyante o mga kaklase kong tila wala nang ibang aalalahanin pa kundi mag-aral na lamang. Sila'y nakaupo ng maayos, nakakakain sa tamang oras at nakakapagpahinga ng sapat. Samantalang ako'y kailangang magtinda upang makatapos ang araw. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Ang mga pagsubok na aking naranasan ay nagpatatag sa akin at nagbigay daan upang lalo kong maunawaan ang tunay na diwa ng edukasyon. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga aralin sa loob ng silid-aralan. Ito ay tungkol din sa mga aral ng buhay, kung paano tayo bumangon mula sa mga pagkatalo, kung paano tayo natutong magsakripisyo, at kung paano natin pahahalagahan ang bawat oportunidad na dumating. Sa kabila ng hirap at pagod, napatunayan kong ang edukasyon ay isang mahalagang sandata na nagbibigay daan upang maabot ang mas maliwanag na kinabukasan. Ang aking karanasan ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, kaya nating lagpasan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng tiyaga, pagsusumikap at pananampalataya sa Diyos. Ito rin ang nais kong ibahagi sa iba, lalo na sa mga kabataang nakakaranas ng parehong hamon. Naway magsilbi itong paalala na ang edukasyon ay hindi lamang susi sa tagumpay, kundi isang pundasyon ng pag-asa. Maraming salamat.